Dating bagyong Quiapo na nasa international name noon ay inaasahan ng under anticipation stage na po ngayong araw. At bagamat si 90TW na nasa may bandang Marshall Islands ay nalusaw na po ito inalis sa ating tropical cyclone sector, may isa namang bagong tropical depression na nagbabadya na magiging Westpac tropical cyclone din ito sa loob ng 48 oras. Bagamat halos hindi rin nakikitaan na banta ito sa bansa kahit maging Westpac tropical cyclone na ito. Kalat-kalat na pag-ulan ang iiral pa rin sa extreme northern Luzon, lalo na sa kanlurang bahagi naman especially sa Ilocos Region, Zambales, kasama na ang Metro Manila at buong western sections ng bansa. Dahil patuloy pa rin ang pag-iral ng ating southwest monsoon na sumasabay pa rin sa remnant low ni dating bagyong Quiapo. Naasahan ang umiiral pa rin na monsoon trap dito sa kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao na nagdudulot ng mga ilang moderate and heavy rain showers maging sa bahagi pa rin ng kanluran ng Mindanao. Nalalabisa silang naman sa balik sa katamtaman, maaraw at maalinsangan na panahon maging sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Bicol Region. Pero isolated rain showers sa bandang hapon o gabi ay nakataas pa rin ang forecast. Drought sa bansa na natiling mataas pa rin lalo na sa Southern Luzon kasama ng Eastern Visayas despite na nagdaang mga pag-ulan ng nakaraang araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, July 27, 2026. Ang oras sa ating boss pa may umaga ay alas 9:36 na ng umaga. Yes mga folks, araw ng SONA ngayon ng ating presidente at ikalimang SONA na o State of the Nation Address na po ito sa atin sa bansa para magbigay ulat sa ating bansa sa nalalagay ng kanyang mga programa at sa mga plano pa na mga magiging programa at since mukhang ito na yung pangalawa sa huli na magiging State of the Nation. So, inaasa natin na nag-suspend ng klase sa buong bansa ata. Correct me if I'm wrong na lamang kung sa buong bansa ito nationwide o dito lamang sa bandang Metro Manila o sa Luzon lamang. Just in case kung suspendido, inaasahan natin na magiging matraffic tayo dyan sa bandang north and southbound. So ingat pa rin po, pero magdadaan ng payong dahil patuloy pa rin na magkakaroon tayo ng mga forecast na mga pag-ulan sa lagay ng panahon kahit araw ng State of the Nation Address ng ating presidente ng bansa. So sa lagay nating panahon, well, magpapatuloy pa rin ang mga water vapor at makikita natin sa Doppler radar bagamat walang masyado sa Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon area. Dito sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon, mapapansin natin ang mataas na concentration ng water vapor. So, inaasahan pa rin natin na magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan sa may bahagi pa rin ng La Union o bandang Ilocos Region sa kanluran at dito sa may bandang Zambales area. At maging sa bandang hapon o gabi ay magpapatuloy pa rin ang forecast. At mula nga kagabi at kaninang madaling araw, nakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan since kahapon din. At dahil sa nagkaroon ng pag-ulan kahapon, at least umabot din ng at least 12 mm mahigit ang total rainfall sa amin sa Caloocan. Sa pagkulog at pagkilat, well, kung titignan natin sa real-time lightning detection system natin, meron lang tayo na siyam na inner lightning strikes as of 9:28 AM. So ito yung huling lightning strikes na naitala so far
So, ang huling lightning strikes na na-detect ay 9:28 AM. Malayo naman yan sa Metro Manila. At mula sa amin sa Caloocan, 407 km ang layo mula sa amin sa Caloocan. So mukhang mababa naman ang ating mga pagkulog at pagkidlat ngayong araw po. At mostly extreme node Luzon po ang may mga nakakaranas ng pagkulog at pagkidlat. At makikita naman natin sa satellite imagery ang southwest monsoon pa rin na sumasabay sa monsoon trap na ito ni dating bagyong Quiapo o si Nool na may international name. So makakaranas pa rin tayo ng tuloy-tuloy na pag-ulan ngayong araw at scattered po ito na may ilang moderate and heavy rain showers. Ingat pa rin po tayo mga folks. So sa ating current conditions ngayon o mula sa ating forecast and storm prediction, nakataas pa rin tayo sa rain and overcast po ngayong araw at least 80% to 90% hanggang bukas po yan ng Martes. Sa current conditions natin, overcast po tayo, haze at mostly cloudy ang umiiral sa amin sa Caloocan so far. At despite na medyo umaaraw-araw, pero gloomy at overcast ang paligid namin sa Caloocan ngayon. Sa lowest na pressure na naitala na weather station, kaninang 3:48 AM, pinakabababa ng 25.9 degrees Celsius, pero kahapon ay nasa 31.5 degrees Celsius lamang ang highest air temperature namin since kahapon ito ng hapon na at 12:58 PM na po. So mag-aalauna na yan. So ibig sabihin ng ating heat index sa Caloocan mababa at 43 degrees Celsius lamang, medyo comfortable. So wala muna tayong magiging forecast ng heat index dahil halos very gloomy naman sa halos buong bansa pa rin at maulap. At dahil nagkaroon ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan, expected mababa ang forecast ng ating heat index sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero sa P6 in past 24 hours, numero 1 pa rin ang Tugigaraw sa may pinakamainit na temperatura at 35.3 degrees Celsius. At sa lowest temperature sa Baguio, stationary lamang sa kanila at 17.2 degrees Celsius. Sa Inulan, ang Mactan sa Cebu na may total of 29 mm ang total rainfall. So, halos sa pangalawa lang kami sa Caloocan na may 12.9 mm total rainfall. So, at least, nagkakaroon din tayo ng mga manakanakang pag-ulan na. At ngayong araw nga po ay meron kaming 4.8 mm total rainfall. Katumbas sa 7 araw ay 127.2 mm na po. So ang total July rainfall na namin ay nasa 318 o 319 mm total rainfall. Nanatiling mababa pa rin ito sa July average namin at 1,021.4. Malinaw lamang na patuloy pa rin ang mababa ang average rainfall natin dahil umiiral po ang ating pa-stronger na El Nino po. Ayan, no, nasa 1.5 degrees Celsius po yan. Take note po yan mga folks. Sa ating outside humidity, mataas ang concentration natin ng ating moisture at 84%. Bumaba lang ito ng 2% since last hour. Thunderstormy tayo at 1,007 hectopascals and steady ito since last hour. At maximum high tide po tayo kasalukuyan. Yan. So, double check natin sa ating high tide and low tide status sa ating almanac under tide section kung lagpas 1 meter ba ito. Yes, 1.3 meters po kaninang umaga ang ating high tide level. Ayan o. So, mamayang mga bandang hapon pa po o paggabi ang ina-expect natin na maglo-low tide po yan. So, kasalukuyang maximum high tide pa lamang po tayo. Pero under highest peak na po ito, so slowly ay pababa na po ito dahan-dahan. Yan, meron tayong mahigit 7 hours pa para mag-low tide. So 1.3 meters po, delikado po pumalaot, lalo na sa kanluran ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Mataas pong alon dyan, at least 1.5 meters. At mataas pa ang ating sea level ngayong kasalukuyang oras na ito. So delikado po sa mga maliligo at alalay na lamang sa mga mangingisda natin na papalaot ngayon, lalo na sa mga malilitas sa sakyang dagat. Magsama po tayo ng maraming mga kasamahan para matingnan o ma-monitor natin yung mga kasamahan natin habang tayo yung lalaot, lalo na sa may bandang West Philippine Sea sa Northern Luzon na delikado po ngayon ang alon mga folks. Samantala sa ating almanac ay sumikat ang haring araw kaninang 5:38 AM at lulubog po ito mamayang 6:27 PM. At sa ating moonrise and moonset, well, 94% illuminated na po ito. Malapit ng mag full moon pero hindi pa ito nagmo-moonrise at negative 77 degrees dahil mamayang hapon pa po ito magmo-moonrise at 4:46 PM at kinabukasan na ng 4:08 AM naman ito na madaling araw lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Monday and Tuesday,
Nasa natin na magiging maulap ang ating himpaporin na may localized thunderstorms. Very obvious po yan. Thunderstorm po tayo at may chance na pag-ulan 80 to 81% chance of rain. Bukas ng Martes, well, halos pareho lang din ngayong araw na maulap sa bandang umaga. Pero bandang hapon ay magkakaroon pa rin tayo ng mga localized thunderstorms na may 90% chance of rain. Highest and lowest temperature expected maglalaro 30 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 25 to 26 degrees Celsius. Sa ating short-term weather forecast, sa ating dashboard, makikita natin halos very gloomy po ang ating buong linggo na to. So bago matapos ang month of July, ay magiging gloomy at overcast ang halos periodical na panahon natin. Dahil papasok na tayo sa pinaka-highest peak ng typhoon season, lalo na pagpasok po ng Agosto. So magiging most of gloomy po tayo, pero dito madalas makakaroon tayo ng mga ridge of high pressure area na naman, lalo sa pagpasok po ng Agosto. Dito magkakaroon na ng crucial scenario kung ang mga bagyo ba na mabubuo sa malayong silangan ng bansa ay typically magkakanluran ito, dahil dadalas sa mga ganyang buwan nagkakaroon tayo ng ridge of high pressure area. Well, tingnan na lang po natin mga folks kung madalas magkakaroon tayo ng high pressure area. Sa ngayon ay mataas naman ang ating mean sea level pressure so far. Anyway, meron tayong space weather status pala, although minor lang ang M-class nito. Wala naman tayong nakataas na NOAA scale so far. Mababa lang naman ang geomagnetic activity natin. At least 45% ang sansa ng ating radio blackout. Well, merong region kasi nakatutok sa Earth, lalo na yung coronal burst, medyo nakatutok sa Earth. At medyo mataas ang ating solar wind. Ayan, malakas yung solar wind natin. Kahapon, ngayon medyo nagno-normal speed naman po siya. So, yung nakatutok na field ay nakatutok sa atin sa Earth base sa HMI intensitygram, courtesy of space weather image. Ay makita natin ay ang AR 4494 at 95, lalo na yung 4492 na nakatutok sa Earth. So, medyo may nararamdaman tayong sunspot field, although hindi naman masyado malakas pang significant impact nito. So far 86 na mga ating sunspots, at sa forecast mostly unsettled lang naman ang nakikitaan na expected nowcast KP index natin. Sa ating X-ray events, meron tayong minor na solar X-ray flux at least 3.2. Well, minor moderate lang naman ito. Yan, mula kahapon o kagabi, actually, bago maghating gabi, hanggang nag 1.6 po ito. So, wala naman masyadong matinding significant impact. R1 lang ang ating GOS X-ray flux. Wala naman tayong matinding magnetosphere impact. Normal naman. At yung ating vertical TEC, at least moderate, dito pa rin sa may bandang Central Pacific. So, medyo mababa lang sa bandang Pilipinas. Wala naman tayong auroral activity. At the region absorption, mababa naman. So usually bandang mabababa lang ang high frequency condition natin, at solar flare na may 41% probability of solar flare. So diretso po tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa data feed na Himawari ni Pag-asa. Makikita natin ang ilang kaulapan pa rin na magdudulot pa rin na maulang panahon sa extreme North Luzon, lalo na sa kanlurang bahagi ng Ilocos region kasama na Ilocos Norte, yan, hanggang Ilocos Sur na po yan. Siyempre, damay-damay na dito ang ilang areas ng Apayao, Kalinga, although at least medyo gloomy lamang sa kanila, at pababayan ng La Union kasama na ang Benguet, Pangasinan at Zambales. Sa silangan naman ng North Luzon, ganon din, asahan ng mga ilang light to moderate rain showers sa bahagi pa rin ng Cagayan Valley, kasama ng Isabela, pababa ng Aurora region, at ilang bahagi pa rin sa may bandang Quezon Province na tumatawid dito sa may bandang Laguna at Lucena. So maging ang Laguna, medyo makakaranas tayo ng maulap at mga ilang light drizzle to sa moderate rain showers ngayong araw. At kasalukuyan nga po na nagkakaroon ng mga ilang moderate ang pag-ulan dito sa may bandang Lucena, ilang bahagi ng Atimonan, hanggang dyan nga po yung sa may bandang boundary po ng sa Polillo Island. Bagamat maulap ang Nueva Vizcaya hanggang dito sa may bandang Tarlac, Nueva Ecija, San Jose hanggang Pampanga, pababa na yan ng Bulacan, kasama ang Metro Manila at ilang bahagi ng Tagaytay o Batangas area hanggang San Pablo, Laguna, magiging maulap at gloomy tayo. So mataas pa rin ang forecast natin na magkakaroon tayo ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms, dahil patuloy pa rin ang umiiral natin na southwest monsoon
na sumasabay dito sa monsoon trough ng dating bagyong si Quiapo. At magiging maulan din ang most of southern Luzon, kabilang na ang Bicol region dahil maulap tayo ngayon. Expected ang scattered rain showers and localized thunderstorms po kabilang na Marinduque, Mindoro, Mapaburias Island man yan, Romblon o Masbate. Well, expected din ang light to some moderate rain showers ang mas iiral ngayon mula dito sa Culion o Coron, Palawan, El Nido, tinangpahagi ng Dumaran yan, San Vicente hanggang Puerto Princesa na po yan. Magdala po ng payong. Expected po ang mga ilang isolated and scattered rain showers ngayong araw. Magiging maulan din ang most of western sections ng Panay Island at Negros region dahil sa presensya pa rin ng southwest monsoon, lalo na dito sa bahagi po ng Aklan, Antique, pababa na yan ng Patnongon, San Jose de Bebinista at Anhii, at ilang areas pa rin sa iba ng Rojas City, Capiz at Aklan. Magdala po ng payong although light drizzle ang kadalasan to some moderate rain showers. Ganon din ang iran sa ilang bahagi ng Iloilo at patawid ng bandang Negros region. Magiging light to some moderate lamang tayo kadalasan dito sa may bandang silangan ng San Carlos, Canlaon, pababa ng Ginuhingan, La Libertad, hanggang dito na sa may bandang Tanhay. Although maulap pa rin ang magdamag natin, medyo nagmo-moderate ng paminsan-minsan, asahan pa rin ang isolated rain showers and localized thunderstorms lalo sa bandang hapon, maging sa central ng Visayas sa Cebu, Bohol o Siquijor area. Magiging gloomy rin at katamtaman naman sa Leyte at Eastern Samar. Dito medyo katamtaman at maaraw ang panahon natin dito. At least halos medyo clear skies tayo sa may ng Eastern Samar area. So magdala pa rin ng payong para maiwasan ang bilad ng direkta sa sikat ng araw at hot humid na panahon. Makakaramdam tayo ng medyo hot humid na panahon maging sa bahagi po ng Eastern Leyte, pababa na yan ng Southern Leyte sa San Francisco. Mula naman sa bahagi ng Mindanao, ang Northern Mindanao, bagamat gloomy lang tayo, pero asahan natin na medyo nagiging katamtaman na tayo dyan. Medyo hot humid na rin tayo, maging sa bahagi ng Surigao region, at most of Caraga area at Eastern Mindanao. Although mataas ang forecast sa mga localized thunderstorms bandang hapon po, gabi, o madaling araw dahil pa rin sa may mga water vapor tayo o surface dito sa silangan dagat Pasipiko natin na lumalapit dito sa eastern part ng Mindanao. Bagamat sa ngayon, medyo maaraw at katamtaman ng panahon, clear skies naman ang most of Davao region, pero mataas ang forecast natin ng mga localized thunderstorms lalo sa bandang tanghali, bandang hapon o gabi at madaling araw. So medyo katamtaman tayo maging sa bahagi po ng Sorsogon kasama ng Coronadal, Sarangani, General Santos, hanggang Bukidnon na yan. The rest ng Maguindanao del Sur at Sultan Kudarat sa may ng Kaluran mataas ng Maguindanao del Norte at hanggang dito sa bandang Lanao region ay magiging maulap na tayo unti-unti at may magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Ganon din sa most of Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur. Karamihan light to moderate rain showers lalo na sa may bandang Zamboanga City at isla ng Basilan at Hulusulu. Ingat po sa mga malalakas na downpour ng ulan at posible pa rin pagbaha na may posible pa rin na pag-uho ng lupa. Tumila na po ang ilang mga baha dito sa Davao City. So, marami pa rin ang nagkaroon pa rin ng debate bakit binabaha pa rin daw ang Davao City. Well, again, pinapaliwanag natin na ilang beses. Pinakamalaking downing basin po dito sa may bandang Toril area. Yan. Ang ilog dito sa may bandang Maa hanggang Matina ay mostly pinaka-down basin po yan ng tubig ulan mula nga po dito sa hilagang bahagi ng Davao City. Mula yan sa may bandang Dominga hanggang Sumiraw, ang dami ng ulan dyan ay bumabagsak talaga dito sa may bandang Matina. Kaya normal po na talagang minsan bumabaha sa paligid na ito dito sa may paligid na ito ng Matina, Malabuon, yan. Madalas tumataas po kasi yung level ng tubig dyan kapag grabe talaga ang ulan sa hilaga ng Davao o City of Davao. Maabot hanggang dito po yung range ng pag-angat ng tubig baha kaya nagkakaroon ng baha dito sa ilang paligid na ito sa mga bayan-bayan na ito. So, although sustain naman po yung flood control, kaya lang umaapaw talaga siya dahil hindi kayang isustain ng flood control. Kailangan kung magkaroon ng panibagong project, kung magagawa lang na magkaroon ng parang dam, siguro dito gagawa ng parang dam din, gagawa ng parang
divert underground tunnel para sa baha at idadaan sa ibang lugar. Parang sa Japan, ganun ang ginagawa nila para yung area dito hindi malulubog sa baha. So again, inasahan natin na maulan panahon pa rin silang bahagi pa rin ng Zamboanga Peninsula at western portions ng Mindanao. Bagamat ang isolated rain showers, nakataas pa rin ang forecast sa Davao Region at Eastern Mindanao, pero sa ngayon, maaraw kayo ngayon at hot humid na panahon ngayong umaga hanggang nitong tanghali po. So bandang hapon siguro magkakaroon tayo ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms. So sa buong bansa, nalalabi na bansa, magiging katamtaman mostly ang bandang timog silangan ng bansa, pero sa hilagang kaluran ng bansa ay medyo mas maulap tayo at makakaranas ng mas maulang panahon bunsod ng umiiral pa rin na habagat o southwest monsoon. Bagamat wala na tayong binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility at itong si dating bagyong Quiapo na may international name na Nool ay under dissipation stage na po ito. At nandito na yan sa inland ng China at nagbubunsod pa rin ng maulang panahon sa paligid po ng China ngayong araw na ito dahil sa umiiral pa rin na pinaka-trough ng bagyong ito. Ngayon na nasa low pressure area na po, sequence at under dissipation stage na po ito. So wala na itong banta masyado maging sa Pilipinas. At yung isang binamantay natin na low pressure area dito sa bahagi po ng Marshall Islands na si 90TW ay inalis na po kahapon pa ng ating tropical cyclone sector. Although may pumalit sa kanya na posibleng matawag pa sa 94W. Ito naman ay tinawag sa 92C o Central Pacific, pero hindi rin ito nakikita ng banta sa bansa kahit na ito ay maging West Pacific tropical cyclone. Bakit magiging West Pacific Basin? Kagaya ni 90TW, tatawid din ito ng ITC, International Dateline, at patawid ang bandang Marshall Islands, at ito ay kikilos pahilagang kaluran pa ganyan. Base na rin sa mga empirical forecast niya. So, posible itong matawag na 94W. Tingnan natin kung magagawa nitong makatawid. Pero less likely itong magiging banta sa bansa. Maging sa Japan Meteorological Agency, ay nasa tropical depression category na po itong C92C. Nakataas na yun as tropical depression. And then the rest, may mga ilang shallow trough pa lamang ang umiiral din sa may bandang katimugang bahagi ng Guam. Although magkakaroon lamang ng ilang extension ng trough dito hanggang sa may bandang Palawan at eastern section sa Mindanao, ay most likely yung remnant na lamang yan nitong DC dating 93W na hindi rin naman nag-sustain. So yung pumalit sa kanya ay posibleng maging si 94W at napakalayo naman ito. So hindi muna natin masyado magiging focus yan dahil hindi rin naman ito nakikitaan ng pagbanta sa bansa. Sa madaling salita, wala tayong binabantayan na anumang sama ng panahon ngayon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility matapos na makalabas itong si bagyong o dating bagyong Quiapo. So wala tayong inaasahan. Pero expected ang southwest monsoon pa rin habang hinihila pa rin ng trough nitong si dating bagyong Quiapo ang ating southwest monsoon. Although may forecast tayo na this week maaaring unti-unti lalayo itong trough na ito ng southwest monsoon, magkakaroon naman ito ng distansya, so malamang magiging maaraw na naman tayo, medyo less likely ang pag-ulan natin na nitong week na to bago matapos ang month of July. So siguro sa mga loob ng 3 araw, maaaring maramdaman pa rin natin yung ulan dala po ng southwest monsoon na ito sa kanluran. Pero unti-unti, ninipis yan as time goes by na lumalayo ang distansya na naman ng southwest monsoon. So kapag lumakas po yung easterlies na naman dito sa Mandaman Silangan, ay balik alinsangan na naman tayo. Estimated ahead of time natin yan mga Miyerkules siguro o Thursday this week. So at least may idea na tayo kung magiging mas maaraw na tayo mula siguro ngayong araw dahil improving weather condition naman na tayo sa halos buong bansa. Magiging maulan lang tayo o isolated lang sa maghapon dahil sa ating umiiral na habagat. So yung ibang mga weather agencies tinanggal na nga po yung forecast track. Yan, ni-remove na rin ng Japan Meteorological Agency sa ating monitoring. Ibig sabihin lamang yan ay wala ng expectancy na banta ang anumang sama ng panahon. So ito nga po yun ang huli nating binabantayan. At ito na nga, mukhang West Pacific Basin na po itong si 92C. Yan, naging 12W na.
So, possible maging C94W yan, pero mataas na po yung forecast dahil nakikita natin nakikita na ibang weather agencies ay malakas na uri ng bagyo po ito at magiging typhoon category pa nga daw ito. Pero base rito, mukhang hindi ito banta sa bansa dahil makikita nyo naman, kikilos ito pa hilagang kanluran sa loob ng at least mga 54 to 150 hours. So wala itong banta sa ating domain sa PAR. So wala tayong masyado magiging concern. Ang magiging possible concern lamang nito ay yung paglapit nito sa bandang Eastern Japan. Yan. By 240 hours siguro. So tingnan natin, masyado pang long range yan. Pero malinaw po niyan, pagtawid nito ay magsisevere tropical storm ito paglapit ng bandang Marshall Islands. So kailan ang estimated ahead of time nito? By July 28. Yan, ng gabi na. Yan, magta-typhoon category o severe tropical storm to typhoon category yan pagdating ng huling mga Martes bukas. So bago mag-31, ina-expect yan, nasa loob na yan ng Western Pacific Basin natin, and then kikilos ito pahilagang kanluran at wala namang nakikitaan sa ngayon na ito'y mas kakanluran palapit sa pinakadomain natin na Philippine Area of Responsibility. So ito na po yung pinaka-satellite imagery, tinawag na sa 12W. So ibig sabihin Western Pacific Basin na siya o Western Pacific na, Westpac, pero napaka-organized development na nito. So malakas na bagyo ang probably na madedevelop itong isang ito. So nakataas na yung pinaka-spaghettios charge niya. Ito si dating bagyong Quiapo. Palusaw na po yan at ito naman yung bago ay probably 94W yan or 12WP na itinawag na po sa ating tropical cyclone sector. Yan. So yung magiging ensemble niyan, just in case, double check natin. Dito highly forecast pa lamang siya, so very high probability na siya. So sa DeepMind AI, since wala pang ibang ensemble forecast dito sa ating multiple agencies, sa AI mula sa Google DeepMind meron na po, ayan ang kanyang magiging trajectory, the dark mode natin. So makita natin mga folks, ito ay hindi lalapit sa bansa. Yan. Pero malawak pa yung cone of uncertainty niya. Yan. Mayroon pa rin siyang posibilidad na medyo mas kakanluran dito sa dulong hilaga ng ating PAR. Pero napakalayo pa rin yan para maging banta sa bansa. Ito pinaka-min track niya. So ma-maximum zoom natin para makita niyo po lahat. Ito po yung origin niya. So pa Western Pacific pa lamang ito, and then pagkanluran niya, then hihilagang kanluran po ito patungo sa may bandang southeast o Eastern Japan. Ayan. Ito po yung pinaka-min track niya. So at least may idea na kayo mga folks kung paano magiging trajectory nitong si 12C o 12W o 94W. Yan. So mataas ang kanyang probability at mukhang magiging super bagyo pa ata ito. Ayan, super bagyo sa loob ng anong oras ito? Mga 144 hours, sa loob ng 144 hour period po. So posible pa itong mag super typhoon. Ayan. So kita naman sa pinaka-legend natin mga folks. Yung ito po yung legend niya para gusto niyo po makita yung corresponding. Base yan sa kay Pag-asa yung ginamit natin na wind category. So at least may idea na po tayo mga folks. Yan, wala naman yung banta sa bansa, so hindi masyado magiging concern po sa atin yan mga folks. So mula sa ating tropical cyclone assessment monitoring, mukhang hindi updated o latest ngayon ng NOAA dito sa ating West Pacific Basin. So wala tayong idea ha. Yan, hindi nag-update yung NOAA. Wala tayong idea tuloy dito. Yan, ito yung global forecast as global traffic hazard. Makikita natin way below normal po o below average ang magiging ulan natin. Starting July 21 hanggang August 4 po yan. Ibig sabihin lamang, malinaw po yung pinakita natin o pinakita ko sa inyo kanina na unti-unting lalayo na naman ang ating habagat habang nalulusaw itong si Nool. So paglusaw ni Nool, lalakas na naman yung easterly trade wind at magiging maalinsangan na naman ang huling 2 araw natin ng July hanggang August 4 na po yan. Yan. Mula August 5 hanggang August 11, mukhang tuloy-tuloy tayo na magiging way below average ang ulan. Pero mostly bandang Visayas at Mindanao ito.
And then, parang medyo maganda ang ating panahon sa araw na yan, between August 5 to August 11. So, mukhang magiging mas maaraw po tayo niyan dahil papasok na po yung autumn season natin, yung mga buwan na yan. So, very critical peak po yan at expected may mabubuo na namang mga bagong tropical cyclone yan, ha. Yan. Sa ngayon, itong nakikita natin dito sa between July 29 hanggang August 4, malamang ito yung bagong minamantayin natin na si 12W na hindi naman bantayan sa bansa. Wala naman sa ating global spectral model, makikita natin yung pagpasok sa pinaka-Western Pacific nitong si 94C o 94W o 12W na lang para mas official. So, yan po. Malakas na bagyo siya, ha? So, mapapahatak nito yung ilang southwesterly dito sa may bandang Southern Mindanao. So, posibleng magkaroon tayo ng mga pag-ulan sa may bandang southern part ng Mindanao, mga folks. Yan. Depende sa lakas ng bagyo, ha, kung maging super typhoon nito. So, mapapalakas nito yung ilang southwesterly dito sa may bandang Southern Mindanao, pero hindi masyado apektado ang Southern Luzon at Northern Luzon. At mapapansin natin, kailan hihina yung ating habagat. Ngayong araw, medyo malakas pa yung ating habagat. Then, pagdating ng bukas, starting bukas yan hanggang Miyerkules, yan, dito, mukhang malayo o didistansya na po yung ating habagat. Dito, medyo magiging maalinsangan na naman tayo sa dadating na July 29 o Miyerkules. Probably Miyerkules, yan. Lalayo po yung distansya ng ating habagat. So, magkakaroon na naman tayo ng monsoonal break starting Wednesday onwards hanggang sa matapos po ang month of July. Then pagpasok hanggang sa mga huling araw na po yan ng July, ha. Yan, extended natin. Yan, so hanggang August 1. So starting nitong Wednesday hanggang August 1 ay mukhang magkakaroon tayo ng monsoon break na naman, ha. So mawawala na naman muna o mamamahinga na naman ang ating habagat starting Wednesday. Yan, kitang-kita nyo naman po, mga folks. Mga bukas, medyo may habagat pa tayo konti. Pero pagdating ng Miyerkules, yan, totally halos hindi na natin ramdam na naman yung habagat. Malayo na yung distansya na naman niya. Kikilos pakanluran yung ating habagat flow. Yan, oh. Lalayo siya pakanluran. Ayan, oh. Pansin niyo yung flow, palayo. And then magiging tuyot na naman tayo, maaraw at malinsangan na naman tayo sa mga araw na yan. So, be prepared, mga folks. Starting Wednesday po yan. Magiging maaraw at maalinsangan tayo. Samantalang yung isang bagyo na malakas na nandito sa may bandang West Pacific Basin natin, hindi ito nakikitaan na magiging banta sa bansa dahil sobrang layo po ng pinanggalingan niya hanggang sa ito'y kikilos pa ilagang kaluran. So, walang nakikitaan sa ngayon na magiging banta ito. Although kung sakali man, in worst case scenario, magkanluran pa ito, dulo lang ng hilaga ng ating PAR ay babalandra ito. Pero syempre hindi pa rin natin pwedeng underestimate yan dahil kapag mananatiling super typhoon yan, paglapit dito sa may bandang dulong bahagi ng ating PAR o Southern Japan, magagawa pa rin niya makahatak sa ating habagat niyan. Pero napakaliit na posibilidad yun na mangyari dahil base rin sa ating empirical forecast maging sa pinaka mean sea level pressure ay hindi ito nakikitaan na halos lalapit man lang dito sa bandang silangan ng bansa natin. Yan, ito po yung pinaka-animation niya. Yan. Extended ahead of 10 hanggang August 1 po yan. Yan, oh. Pa-northwestward na kagad ang kilos niya. Yan. And then ito po yung tropical cyclone cyclability. Wala tayong latest na Lunes po. So, makikita natin dito is wala itong banta sa bansa so far. Tingnan natin yung pinaka-convergence kung mataas na ba. Hopefully, mataas na. Mataas na ang expectancy natin yan. Ayan na nga. Ayan na, oh. Sobrang taas na nga niya. So, very high na po yung kanyang convergence, yung divergence. Double check natin. Kontrahangin na, napakataas na rin, oh. Then, yung environmental steering, kung magkakanluran pa talaga ng kilos ito, well, base dito ay pakaluran naman yung kilos, kaya lang malakas na klase siya ng bagyo. So, mukhang ma-overcome pa niya yung westerly flow ng environmental steering environment. So, mangyayari sa kanya, medyo pakanluran muna siya, then dahan-dahan pa northwestward. Yan, pa west-northwestward ang galaw niya. Dahil habang kumikilos siya pakanluran, palakas naman siya ng palakas. So, bumibigat siya ng bumibigat.
So depende, baka hindi niya hindi makayanan ng flow ng environmental searing dito, kaya maaari itong makatagos. Yan. Despite na mayroong high pressure area dito pero dito kung mapapansin natin sa computer models, mababa lang na klase ng high pressure area muna ang iiral. So medyo makakatawid ito, pahilagang kanluran, itong bagong malakas na bagyo na namataan natin dito sa bandang Marshall Islands. So wala talaga maliit ang tsansa sa ngayon na magiging banta ito sa Pilipinas, mga folks. Yung vorticity niya, kung double check natin yung pinaka vorticity ay ayan sobrang taas na talaga niya. Isa na itong ganap na tropical cyclone talaga, at mukhang malakas at mabagsik na bagyo ito, mga folks. Yan. Buti na lamang ay malayo ito sa Pilipinas, at malayo o maliit ang potential nito na magiging risk sa Pilipinas. Mula sa mga computer models, ito may magiging flow nitong bagong bagyo na papasok sa Western Pacific natin, and then hihilagang kanluran po ito. So safe naman ang Pilipinas so far. Yan. Although medyo makaka-touchdown sa pinaka-TCAI o TCAD, Tropical Cyclone Advisory Domain natin. Yan ay ginagamit ng Pag-asa para magkaroon ng advisory pa rin within the domain. Although sobrang layo naman yan, so walang masyadong mataas na expectancy na magiging banta ito. Ayon yan kay GFS, at ito naman kay SMWF, very positive na po itong bagyong ito, at mukhang napakalakas na klase na ito na tropical cyclone system. So itong system na ito ay mag-iingat pa rin yung mga Pilipino natin sa Guam. Although dito mukhang lilis ito, possible, pero yung hatak sa monsoon top niyan dyan sa may bandang Guam, malakas pa rin yan. Dahil isang napakalakas na tropical cyclone system ito pag nagkataon. So mag-ingat po, dahil sa AI ensemble ay napakababa ng atmospheric pressure niya. Bumababa ito sa 990 hectopascal. So malakas na uri ng bagyo ito. Super typhoon ito probably. Yan. Ito ay magiging kilos niya sa loob ng 144 hours to 174 hours. Ito po yung magiging forecast track niya. So pansin natin, hindi ito banta sa Pilipinas, medyo banta pa rin ito sa may bandang Northern Mariana Islands at ilang isla sa may bandang Southern Japan. So, yun lamang po yung mga kababayan natin. Kung meron tayong Pilipino dyan sa may bandang Northern Mariana Islands, medyo pa rin po tayo. Dahil mga bandang Wednesday po yan, expected po ay mga 27 to 28. Ayan, mga mostly Tuesday o Wednesday yan. 28-29 ay mararamdaman na natin yan sa may bandang Northern Mariana Islands at Guam ang bagsik ng bagong bagyo na ito. So yun lamang po ang ating analysis so far, at safe naman ang Pilipinas sa magiging epekto ng bagong cyclone system na ito. So kamusta natin yung ating vegetation and drought dahil nagkaroon tayo ng mga pag-ulan noong nakarang araw? Well, bad news pa rin. Hindi pa rin naging sapat ang naging pag-ulan noong nakarang araw. Malinaw po dito na natiling mataas ang ating drought early warning natin. Salamat na lang sa pinaka-Japan Engineering School, at nagpaalam pa tayo sa kanila na i-active nila ito dahil napaka-importanting na monitor natin yung drought system sa Pilipinas. So mapapansin natin mataas pa rin ang drought sa Mimaropa area, itong bahagi ng Southern Luzon. Medyo damay pa nga ilang parte ng Metro Manila at Quezon Province at Aurora Region. Then kasama na ang Bicol Region and rest of Southern Luzon, kasama na ang Masbate at eastern part ng Visayas, kasama na ang Eastern Samar at Leyte. Nakataas po ang drought classification warning po dyan. Sa actual natin, by everyday, mong huling record dito ay July 25, mapapansin natin medyo nagmo-moderate po yung taas ng drought dito sa may bandang Bicol Region, pagitan ng Quezon Province at Bicol Region sa Camarines Norte. Yan. Medyo tumataas na rin o nagme-medium dito sa may bandang Leyte at Cebu at ilang parte pa rin ng bandang Calabarzon area. Yan. So pansin natin bandang Silangan ang medyo mataas po. And then sa ating monthly stock ay mapapansin natin ang most eastern sections ang medyo mataas ang ating drought classification, especially ang concentration sa Bicol Region. So asahan natin na maaraw at halos drought o tuyo ang parte na yan ng Bicol Region at sa Camarines Norte at ilang bahagi ng Camarines Sur. Yan. Sa ulan naman ang most of western sections pa rin. Medyo tumataas din ang average rainfall dito sa may bahagi pa rin ng Cagayan Valley.
Pero mas mataas ang likely dito sa may bandang western sections natin. Yan, ito yung pagitan na yan. Yan. Sa Mindanao medyo medyo lumawak yung sakop ng average rainfall. Yan, yung binilog natin na yan ay mas mataas ang average rainfall natin. Very wet po yan. So, at least medyo madalas ang mga moderate to heavy rain ang bandang Bataan, Aurora, Cagayan Valley, ilang bahagi ng Calabarzon, Mindoro, most of Palawan area, western portions ng Panay Island at Negros. Medyo mataas din ang average sa may bandang Surigao del Norte. Pero most of Sorsogen at Davao region medyo nagpo-moderate and to high na rin yung average rainfall dito. So mostly mas marami sa may bandang Kanluran pero halos nagbabalance lang din sa may bandang Visayas. So mataas po. Yan. Yung ating daily rainfall naman kung titingnan natin ay mapapansin natin bandang Kanluran ng Northern Luzon ang medyo mataas ang concentration po natin. So ito yung sa drought. Ito yung monthly drought classification, mataas sa may bandang Silangan. At yung daily drought record sa may bandang Kanluran po. Usually, bandang northwestern Luzon ang most likely ang mataas ang naging average rainfall sa kanila. Siyempre, medyo damay ang Metro Manila dyan, at least moderate. Yan. So, malinaw naman po yan mga folks. At yung maximum land surface temperature, mababa sa most of western sections ng Luzon. At medyo mataas na pagdating dito sa ng Bicol region, pababa ng Mindanao area. Yan. So malinaw lamang dito sa may naka-land surface natin ay mataas ang ating concentration ng ulan sa kanluran kumpara sa silangang bahagi ng bansa. So at least meron tayong daily monitoring dito. Ang huling record ay July 25 po. Yan yung huling record. At malinaw naman na ang madalas talaga inulan ng bandang kanluran, hindi masyado na ng bandang silangang bahagi ng bansa. Normally yan tuwing taghabagat season po. Mangilan-ngilan na lamang depende kung meron tayong bagyo na lumalapit, which is mga nakarang araw o linggo, nagkaroon tayo ng mga dumaan na mga ilang bagyo. Samantala, sa Ulat Lindol, well, tahimik naman ang ating seismograph ngayon. So, mukhang wala namang seismic noise at mukhang wala namang masyadong malakas-lakas sa pagyanig. Although, may mga ilang fluctuation ng kokonti na mga pagyanig tayong nadedetect dito. So, generally, halos wala namang mas malalakas na mga pagyanig so far. So, diretso agad tayo sa ating data feed mula sa data feed ni PBox. Tingnan natin kung may mga magnitude 4 man lang mula kaninang madaling araw. Mukhang hindi agad naglo-load yung data. Ayan, so kung titingnan po natin mula kaninang madaling araw, hopefully walang magnitude 4 pataas na naitala. Ayun, merong isa. So mula kanina ay merong record sa may bandang Sarangani na naman, may magnitude 4.2 ito. Although malalim naman at 52 km ang epicentral depth dyan sa bandang Balut Island na naman. So at least wala namang masyadong concern dahil mapakalayo naman ito mula sa pinaka-isla ng Sarangani. Pero clustered earthquake pa rin ang umiiral until now dito sa paligid ng General Santos o Davao Occidental. Meron tayong total na lindol at least 23 active earthquakes na sa paligid ng Sarangani area. Patuloy pa rin ang mga after cluster earthquakes po dyan. At napapansin natin sa may bandang Catanduanes, mukhang dumadami yung clustered earthquake dyan. So medyo listo tayo sa kababayan natin sa Bicol region, sa Catanduanes, mukhang dumadami ang mga cluster dyan. Meron tayong 8 earthquake count po dyan. Medyo bantayin po nating maigi. Sa Northern Luzon naman at least mga 4. Yan. So medyo listo po tayo, mukhang medyo unusual ang paggalaw dito. Obserbahan na rin ninyo yung behavior ng bulkan. Kabilang na sa may bandang Albay at dyan sa may bandang Bulusan. Tingnan natin, baka epekto lang yan ng volcanic earthquakes. Pero dahil malayo naman yung distance ng clustered earthquakes, so mukhang malabo na masabi natin na volcanic earthquakes po ito mga folks. Pero bantayan pa rin natin maigi dahil baka magkaroon ng malakas na rupture, at least handa po yung mga kababayan natin sa mga pagyanig. So mukhang marami-rami na rin yung mga registered earthquakes na naitala dito. So bilangin natin yung total earthquake natin dahil ilang araw na lamang ay magpapalit na naman tayo ng buwan. At mukhang aabot pa nga sa 2,000 ang total earthquakes natin bago matapos ang month of July. Base na rin sa huling historical earthquake natin, di ba? Halos 1,000
1,600 o 1,700 yung huli nating report. So for the month of July 2026, yan, makikita natin ay napakadaming yung mga clustered earthquakes po natin dito. So total earthquakes natin ay nasa 1,844 na po yung total earthquakes natin. Between magnitude 2 po yan patasa, hindi kasama ang magnitude 1 dito. 1,763 is between magnitude 2.0 pataas, 68 sa magnitude 4, 10 magnitude 5 at 3 magnitude 6.0. So halos mag 1,850 na po tayo nito mga folks, at mukhang aabot pa nga. So 2,000 ang total earthquakes natin, base na rin dito sa ating total July earthquake. So nahigita na nga ng total earthquake ang lindol nung nakaraang year 2021 at year 2022. So ang bilis mga folks, at makita natin nahigitan niya kaagad yung year 2021 hanggang 2022. So, tingnan natin kung malalagpasan niya yung year 2023 na may total of 16,632 total earthquakes kasama ang magnitude 1.0. Sa ngayon, nasa 15,471 earthquakes na po ang total earthquakes ngayong taon since January, kasama ang magnitude 1.0. Pero kung hindi natin isasama ang magnitude 1, ay nasa 10,606 total earthquakes lamang nito. So, yan lang yung total earthquakes niyan. At kung pagbabasehan natin dyan ay hindi niya nahigitan yung total earthquakes noong year 2021, nasa 10,572, at ito naman na nasa 10,606 lamang. So, yun po yung difference. Ito medyo nahigitan niya ng konti kasi 10,572 kasi ito. Ito nasa 15,471. So, nahigitan niya pala yung year 2021 except yung 2022. Yan. Nasa 11,464 kasi ito. Hindi kasama ang magnitude 1 sa total na bilang ng lindol. So, yun po yung ating annual earthquake natin. Pero kung kasama ang magnitude 1 ay napakarami kasi ang nai-record na magnitude 1. Maabot ang 4,865 yung total earthquakes. So, nahigitan tuloy niya yung dalawang taon na 2021 at 2022 total earthquake. So, yun po, malos nasa 1,844 na po total earthquakes natin ngayong July. Expected yan, matatapos yan na posibleng umabot pa tayo sa may 2,000 total earthquakes ngayong month of July. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa araw ng Lunes, July 27, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, July 27, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na
pmoweather.com para sa ibang detalye. Kung gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong umaga sa ating report, asahan natin magiging improved weather condition na tayo sa Metro Manila. Kaya lang patuloy pa rin tayo makakaranas ng maulang panahon, especially bandang hapon, gabi o madaling araw pa rin. So importante pa rin ang payong mga folks, lalo na sa kung lalahok kayo sa zona ng ating presidente ngayong araw. At visit naman sa ating website sa gustong malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.